Kalaing yun. Susurpresahin na si Master tayo pa na sorpresa. Kaya niya. Baka mamaya nagsusugod na naman tayo sa ospital. Silipin mo nga, Tiny. Baka mamaya bumubulagta na naman si Master doon. Ako na. Ikaw na. Nandito ba naman, LQ pa rin ka? Ako na. Okay? Ako na. Hanggang ngayon pa rin naman, in love pa rin ako kay Takbo eh. Kaso, deadma lang siya palagi. Hindi niya nga nakikita o napapansin yung mga effort ko. Tapos, tuwing magkausap kami, lagi na lang ako napapahiya. Minsan nga, inakala ko na nililigawan niya na ako. Yung pala, joke lang. Ayun, mukha ko katawa-tawa. Mas mabuti muna siguro ang ganito. Napapaasa pala kita ng hindi ko alam. Good morning po. Good morning. Saan tayo pupunta? Kailangan ko ng tulong mo. Meron akong lunch date kasama si Mrs. Chu at si Trixie. Sila yung may-ari ng pinakamalaking car dealership dito sa Pilipinas. Naalala mo ba sila? Yung babaeng nirereto mo kay Michael? Oo. Gusto kong tulungan mo akong kumbinsihin si Trixie na pakasalan si Michael. Pero ikakasal ng anak mo. Ikakasal pa lang, Henry. Ikakasal pa lang. Pwede pa akong gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal niya sa babaeng yan. Palimos po. Ha? Hindi palayasin mo yung pulubing yan. Umalis ka na. Gardo? Sir Henry, kayo po ba yan? Ay, Mr. President. Nasaan ang Sir Henry mo? Umalis po siya kanina, Mr. President. Marami daw po naiwan na trabaho sa opisina kahapon. Mr. President, meron po kayong phone call. Sino daw yan? Ay, sorry po. Siya nga lang. Hindi ko po natanong. Hello? Hello, sino to? Sino daw yun, te? Ewan ko, makinig ka na lang. Medyo drama ngayon to. Sarado sila yan. Sabihin na nating isang taong concern sa'yo, Mr. President. Ikaw na naman. Bakit ba ayaw mo magpakilala? Hindi na mahalagang makilala mo ko. Ang importante, bigyan mo ng importansya yung sasabihin ko at pagtuunan mo ng pansin ang milagrong ginagawa ng asawa mo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bakit hindi mo ako diretso? Kinakaliwa ka ng asawa mo at iniiputan ka niya sa ulo. At ang masakit pa rito, mismo sa loob ng bahay mo. At matagal na. Nagbubulag-bulagan ka ba, Mr. President? Bakit hindi mo sila obserbahan ni Henry? Hello? Hello? Ba't hindi ka na lang magpakilala sa kanya? Hindi pa itong tamang panahon na ng bising. Saka na, pagsira ng pamilya ng taong pumatay sa anak mo. Sandali pa, paano kung totoo yung patutsada niya na buhay pang anak mo, na buhay pa si Takbo? Alam mo man ang bising kung sa ibang tao ko yan narinig, baka maniwala pa ako eh. Pero kung sa maduming bibig niya mismo manggagaling, malabo ako maniwala. Dahil hindi pinaniniwalaan ang talamak na sinungaling.
Matagal ko nang hindi nalalanghap ang ganyang kakaibang amoy. Master, matagal na po kayong hindi gumagawa ng Lucky Pandesal. Simula pa po nung maghiwalay kayo ng landas ng matalik ninyong kaibigan. Ibig po bang sabihin ito, pinatatawad nyo na si Mang Roger? Ray, matagal ko nang napatawad si Roger. Kaya bukas, sa karawan ko, hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. At sana naman, mawala na yung galit sa puso niya pag natikman na niya ang tinapay na sabay namin pinangarap na dalawa. Oh, takbo. Hindi ka pa natutulog. Siguro excited kang tikman yung Lucky Pandesal bukas sa birthday ni Master, no? Oo, Kuya Victor. Pero natikman ko na yun. Nung una kami makita ni Master. Siya mismo nagbigay sa akin. Kaya lang, masyado pa akong bata eh. Hindi ko na masyado matandaan yung lasa niya. Kaya kailangan mo na matulog para makagising ka na maaga. Para ikaw yung unang-unang makatikim ng Lucky Pandesal. Kuya Victor, Ano yun? naranasan mo na bang magkasakit ng feelings ng isang babae? Yung tipong umaasa siyang mamahalin mo siya. Hindi pa. Hindi naman ako kagapuhan eh. Ako nga sinasaktan ng babae. Di ba? Pero Kuya Victor, kapag nangyari sa'yo yun, pipilitin mo na ba siyang mahalin para hindi siya masaktan? Hindi eh. Hindi pa. Magkaiba kasi ang awa sa pagmamahal. Pero masasaktan siya. Alam mo, Takbo, sa tingin ko, mahal mo na yung babae niyan eh. Kung sino man siya. Masyado ka kasing concerned eh. Pero minsan, hindi natin alam na mahal na pala natin ang isang tao. Nakatingin kasi tayo doon sa taong iniisip natin na perpektong mahalin. Ganun ba yun? Narito po tayo ngayon sa Lucky Bake Shop para saksihan ang pagdiriwang ni Master Javier ng kanyang 80th birthday. At balita ho namin bilang espesyal na handog sa mga tagatangkilik ng Lucky Bake Shop, muli hong gumawa si Master Javier ng kanyang pamosong Lucky Pandesal para ipamigay sa lahat ng pupunta dito. Javier. Naku! Salamat po dito sa libreng Lucky Pandesal niyo po. Nakakaya naman po. Wala nga po kami regalo. Kayo pa po nagbibigay sa amin ng tinapay. Hindi ba mas masama kung nagbibigay kaysa ikaw bibigyan? Di ba? Tama naman po kayo dyan, Master Javier. Oh, ito. Happy birthday po. Salamat. Maraming salamat. Ito naman. Ang dapat mong bigyan ay yung pinagdamutan mo noon. Roger. Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako? Bakit hindi mo sabihin sa kanilang lahat ngayon na ang totoong naka-inventor ng Lucky Pandesal ay ako at hindi ikaw?